Hi everyone, mayad-ayad nga adlaw sa inyo nga tanan. Welcome to my vlog. Have a great day always, and I pray that you all well. Morning guys, mayad-ayad nga adlaw sa inyo tanan. Punta na po tayo ng St. Francis. Good morning. Basta tayo ng gate. Sarap natin. Aga-aga, alas 3. Bubukas pa lang. Pili muna tayo ng food para sa lunch. Kasi be sure if mayroong ititinda ng food doon. Sana nga bukas. Christmas pa. Every day is Christmas. Tayo.
Bili mo na tayo. Oh, ito yung food. Kaya kakainin natin. Pilgrimage kami. Hi muna. Hi. Te, magkano dito, te? Isa. Oo. Dalawang toge, te, magkahiwalay. Tsaka sausawan din, te, ah. Ito na guys, baon natin. Baon. Papunta na tayo ng St. Francis. Hi tita, good morning. Hi. Saan tayo? Ayan. Hi! Pawis na pawis. Good morning! Oo nga, iyo. Good morning. Jenny. We are gathered in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the second letter of Paul to the Corinthians. So we are always courageous, although we know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yet we are courageous, and we would rather leave the body and go home to the Lord.
Therefore, we aspire to please Him, whether we are at home or away. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, this is the people that longs to see your face. Lord, this is the people that longs to see your face. The Lord's are the earth and its fullness, the world and those who dwell in it. For He founded it upon the seas and established it upon the rivers. Lord, this is the people that longs to see your face. Who can ascend the mountain of the Lord? Or who may stand in His holy place? He whose hands are sinless, whose heart is clean, who desires not what is vain. Lord, this is the people that longs to see your face. He shall receive a blessing from the Lord, a reward from God His Savior. Such is the ways that seeks for Him, that seeks the face of the God of Jacob. Lord, this is the people that longs to see your face. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Good morning. Isip na po ba tayo? Ay salamat po sa Diyos at tayo po ay gising na. At tayo po ngayon ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos sa pagtitimpla na sa atin sa umagang ito upang tayo po ay sama-sama maglakbay, magdasal, at magnilay. So, tatlong M ang ating pong gagawin ngayong paghapon ito. Tandaan natin, maglakbay, magdasal, at magnilay. At ito po ang ating pong pagkakaabalahan sa araw na ito na tayo po ay sama-sama naglalakbay at ito'y tanda ng ating simbahang sinulan. Ang sinulan ay isang napakahalagang gawain ng isang simbahan na tayo po ay sama-samang naglalakbay, tayo ay nananampalataya, nananalig, at tayo po ay patuloy na sumusunod kay Kristo. Kaya una, maglalakbay tayo. Pangalawa, magdadasal. Ito'y napakahalagang disposisyon natin ngayon, bagamat tayo po ay sama-sama, masaya, pero huwag natin kalilimutan yung aspeto ng pananalangin. Ito ang dahilan bakit po tayo ay sumama sa pilgrimage na ito. Magdasal. Alam ko po na marami ninyong pagkain dala. Walang gutom. Pero yan po ay bahagi ng ating paglalakbay na may pagkain. Pero itong pagkain yan ay ibabahagi natin sa bawat isa. Pero huwag natin kalilimutan na pagdasal. At pangatlo, magninilay tayo. Magnilay. Sa pagninilay natin ay ating pagnilayan ang misteryo pascual ng ating Panginoon Kristo. Kaya po, sasamahan natin si Jesus sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya huwag natin kalilimutan na tayo ay magnilay. So, maglalakbay, magninilay, magdarasal at magninilay. Salamat po. God is the beginning and the end of life's pilgrimage. Let us follow Him with confidence, saying, Lord, be the companion of our journey. Lord, be the companion of our journey. Father all-holy, of old, you made yourself the guide and the way for young people as they wandered in the desert. Be our protection as we begin this journey, so that we will return home again in safety. We pray. Lord, be the companion of our journey. You have given us your only Son to be our way to you. Make us follow Him faithfully and unswervingly. We pray.
Lord, be the companion of our journey. You gave us Mary as the image and model for following Christ. Grant that through her example, we may live a new life. We pray. Lord, be the companion of our journey. You guide our pilgrim church on earth through the Holy Spirit. May we seek you in all things and walk always in the way of your commandments. We pray. Lord, be the companion of our journey. You lead us along right and peaceful paths. Grant that we may one day see you face to face in heaven. We pray. Lord, be the companion of our journey. Gathering our prayers and praises into one, let us now pray all together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Bow your heads. All-powerful God, you always show mercy toward those who love you, and you are never far away from those who seek you. Remain with your servants of this holy pilgrimage, and guide our way in accord with your will. Shelter us with your protection by day. Give us the light of your grace by night. And as our companion on the journey, bring us to our destinations in safety. We ask this through Christ our Lord. Amen. Let us also ask the intercession and protection of Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. may the Lord guide us and direct our journey in safety. Amen. May the Lord be our companion along the way. Amen. May the Lord grant that the journey we begin, relying on Him, will end happily through His protection. Amen. And may the blessings of God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit descend upon us and be with us always. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Go in peace. Thanks be to God. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Saan kaya yun? B. Hanapin natin yung B. Bus A. Doon tayo to. Sa dulo? F. Dulo ata tayo. Laki ng bag mo, te. Alam, anong... Ay, ay, grabe. Ako nga, ano lang ako, yung tao dyan. Shawl. Oo, shawl. Dapat papasok. Ay, oo nga, oh. Uy, sige na tayo dun, oh. Pakyat na ba? Ay, tapos na tayo. Tapos na tayo. Doon tayo, tati. Pwede na pumasok. Gagalit sa atin yan. Hindi, nagsusulat pa sila. Tapos na tayo. Sige. Oh, yeah. Check attend. Ay. Yeah. Oh, sige lang, sis. D po. B, dog. Bigyan natin ng ano yung mga sikita. Hello po, good morning. Where? Dito tayo. Ay, dito tayo. Dito ka na, Jen. Saan ako, te? Dito. Hi, good morning.
One eternity later. Tulog. Tulog pa rin. Oh, vlogger na ako. Yee! Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumala sa banal na pagkailiwa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamang lupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalaman may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang ulo habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makakaalaala pa sa kanya. At tumalakad sa Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang makiganti sa mga tao ito. Ipinauupayan ko sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, tunay nga ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa. Maaaring bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ila na lakbin siya, ngunit wala namang nakahas tungkol sa kanya. Ang mga tao na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga Pariseo. Bakit hindi siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya.
Tinanong niya sila, labas sa ating kautusan na hatulan ay isang tao na di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo, masipulungan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. At ang kapayapaan at ang kabutihan ng Panginoon ay mapas sa ating lahat. Sumapit na muli tayo sa ganitong pagdiriwang ng ating tinatawag na kasalakbay. At tayo sa araw na ito ay magsusumika na muling panalangin ang ating pagkilala kay Kristo na mag-aalay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Ang ating intensyon, mga kapatid, sa kasalakbay na ito ay tutukan muli ang buhay ng ating Panginoong Kristo na ating muli siyang makilala. Sapagkat ito ay napakahalagang disposisyon natin ngayon sa pagkakataon na ito na tayo bilang mga Kristiyano, mga tinatawag na mga Katoliko, tinatawag na mga tagasunod ni Kristo, ay makilala natin muli at mapanibago muli natin ang relasyon natin sa ating Panginoong Kristo. Kasi mga kapatid, baka mangyari, sama lang tayo na sama sa kasalakbay, ay wala tayong natututunan tungkol kay Kristo. Narinig natin ang buhay ni Jesus, pero hindi natin siya matanggap at makilala. Baka makatulad lamang tayo ng mga Pariseo at mga Eskriba sa Ebanghelyo, sapagkat ang kanilang pagtingin kay Kristo ay hindi siya ang Mesiyas. Bakit? Kasi siya ay galing sa Galilea, hindi naman siya galing sa Bethlehem o sa Jerusalem na kanya ang kilala para sa mga magagaling na mga soldado, mga magagaling at sikat na mga tao. Siya ay galing lamang sa Galilea, lalo tingin sa Nazareth siya ay pinanganak. Ano nga ba naman ang Nazareth? Isang probinsya lang. Kaya inaasahan ng mga Pariseo at Eskriba na ang Mesiyas ay magmumula sa Bethlehem o sa Jerusalem. Kaya mga kapatid, hindi matanggap ng mga Hudyo ito ang ating Panginoong Kristo. Naririnig nila ang ginagawa ng Panginoon, ang mga himala, ang mga magagaling niyang pagpapahayag sa kadakilaan ng Diyos. Pero hindi nila siya matanggap. Kaya ito magandang tanong sa ating mga kapatid. Ngayon tayo po ay nagsisimula sa kasalakbay na ito. At isang linggo na lang papasok na tayo sa mga mahal na araw. Tinatanggap ba natin si Jesus bilang ating Mesiyas? Tayo pa ay susunod sa Kanya. Baka tayo ay makatulad ng mga Pariseo. Salita tayo tungkol kay Jesus, pero hindi natin siya tanggap. Meron tayong banal na kasulatan katulad ng mga Pariseo, pero hindi natin siya pinakikinggan. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin sa araw na ito, tatanggapin ba natin si Jesus? Kikilalanin ba natin si Jesus? Isasabuhay ba natin ang kanyang aral at salita? Amen.
dapat na kami kalugdan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang St. Francis Church, Parish Mandaluyong, ay kami po lubos nagpapasalamat kay Reverend Father Ernesto de Leon at sa Parish Pastoral Council sa pagtanggap nila sa atin dito sa kanilang parokya dito po sa St. Peter de Verona. So maraming salamat po sa ating pong urang paroko at sa Parish Pastoral Council. Salamat po sa inyo. At pagkatapos ng misa ito ay dito natin gagawin ang pagdarasal ng una hanggang ikatlong istasyon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, ay alin na natin ang banal na misa, humayo kayo at sundan ang ating Panginoong Jesus. For 130 years na po yan. Po, itong nasa na tayo. Labi. Sino naman si Catalina o si Santa Catalina bilang aming patron? Si Catalina Benincasa ay anak nila Jack at Benincasa. Si Catalina Benincasa ay sinilang sa siyudad ng Siena, Tuscany, Italia noong March 25, 1347. Siya ay pang 23rd sa magkakapatid. Ang dami. 23? Grabe. Ito pa po, magugulat pa kayo. Sila lahat ay 25. Ay. Grabe. Ay, iba, naman pong, pero halos lahat ng kanyang siblings ay kung sa buhay religyoso. Ngayon. Si Catalina ay namatay sa Roma noong April 29, 1380 sa edad na 33 years old, nakagaya ng edad ng kamatay na sa Panginoon. Si Catalina ay gumawa ng panata na hindi mag-aasawa. Ang kanyang pagkabirhen ay nilaan para sa Panginoon Diyos. Si Catalina ay pumasok sa Ordena Tercera ni Santo Domingo. Pagkaraan ay naging Madre Religiosa Dominica. Nagkaroon ng maraming tukso laban sa kalinisan at sa pananampalataya at kanyang nilabanan sa bisa ng pagdedebosyon sa mahal na Birhen at gayon din sa malilit na pagtanggap ng banal na komunyon. Tinawagan ang pansin ng mga papa, bispo at pari upang ipagtanggol ang tunay na aral ng Panginoon at pairalin sa Santa Iglesia ang mga simula ng Kristyanismo na noon ang simbahan ay naligalig dahil sa kaguluhan sa pamahalaan at gayon din sa loob ng simbahan. Luwaran sa kalinisan, katapangan at kataniluhan si Santa Catalina de Siena at kinilalang kantas ng Santa Iglesia, one of the doctors of the Church. Kaya po kanyang maiksing kasaysayan pero very meaningful. No? Ang lahat na ito ay hindi naging madali. At her young age, at the age of 33, she fulfilled her mission. At ano ang kanyang mission? Ito during her time ay dalawang Pope. Ang Pope na nasa Roma ito yung faith at ang nasa Avignon, France ito ang totoo. Yes, ang Pope. Kaya kaguluhan, maraming kaguluhan ng pwede ngayon nyo lang naririnig, hindi lang sa pamahalan, kundi rin po sa loob din ng simbahan. Kaya ito nakita ni Santa Catalina o ni Catalina. No? In the eyes of faith, hindi po pwedeng dalawa na numuno sa simbahan. At ito ang isa sa malaking contribution ni Catalina. At ayon sa kanyang history, hindi madali ito. Pero lahat ay mayroon sakripisyo na parang ginagawa po nilang pagpunta dito sa aming probinsya, sa aming diocese, sakripisyo. Kapag tigil ninyo dito ang sakripisyo, 5 bases kayo, pero kayo nga dito. Thank you.
dumating ang panahon na kinakailangan na niya pumunta sa Roma para sabihin sa Pope na fake, kailangan mo nang umalis. At nga sa ating nga friends, ito ang naimos mo. Ibig sabihin, meron siyang guts na magsabi ng katotohanan. At her young age, at the age of 33, she fulfilled her mission. Nakita ko pa rin yung mga faces. Kota-kota na. Kota-kota na tayo. So, ibig sabihin lang po ay, kaya pa tayo narito, maybe our mission, your mission is not yet fulfilled. Hindi ko po alam kung ano ang mga intensyones sa inyong mga kalooban. Kung bakit, ano ang mga pinapanilang ang ginawa ko. Sa tulong ng aming patrona na si Santa Catalina at kay din ng aming mga banal dito sa Diocese ay tulungan kayo ipanalangin. Ano ba ang likiin, intensyones sa inyong mga puso ay ipagkaloob. Wawala ang aking mic, no? Kaya, yun po. Minsan po, sa ngalan pa po ng aming Parish Administrator na si Father Andre Bobis, kayo po ay mainit namin tinatanggap dito sa aming Father, mag-appeal kami, ako, dahil ang aming parokya ay 130 years, marami po kami simula yung mga paggawa. Ano po, meron po dito na basket. Any amount that you can share to us, it is a big help for us. Thank you po. Welcome. Bago po tayo magsimula, nais ko lang po na sabihin niyo po sa inyo mong katabi na mas maganda ka ba sa umaga? Para mapunghayan ng lahat. Ayun po, maligayang pagdating po sa parokya ng Santo Domingo de Guzman sa Buhay Matahan. Ang simbahan po ito ay itinatag po noong 1588 sa pamamagitan po ng mga Dominicanong misyonero na nagmula po sa Intramuros sa Maynila. Ito po ang unang simbahan ng mga Dominicanong paring sa labas po ng mga pader ng Intramuros at ito po ang unang simbahan dito po sa Diocese ng Balanga sa Peninsula ng Bataan. At ang edad po ng simbahan na ito ay exactly 437 years old na po. Kaya po, sa tanda po ng simbahan, ay marami na rin po itong pinagdaanan. Tulad po noong June 23, 1647, nung dumating ang mga Holandes dito po sa bayan ng Buhay, galing po silang Maynila, upang sumupin po yung bayan namin. At sa tulong po ng mga kumampangan na nakapagdigma, at ilang mga Dominicanong pari na nakapaglaban po sa mga Holandes, ay nanalo po sila. At unfortunately, meron pong mga Dominicanong pari na nabihag at isang alkalde mayor ng bayan ang nabihag din po papunta ng Batavia. At paghayari po ng giyera na yun, tinawag po ang giyera na yun na Abuhay Massacre o yung Dutch Massacre. Next po, nasa muna ay noong September 1800s na po, kung saan nagkaroon ng malakas na lindol na nakapagpagulo naman po ng buong simbahan. At dalawang malakas na sunog ang nakapagpatupok naman po ito. So may dalawa na po tayo sa una. Tatlo, kasama na po yung sunog. Ika-apat po, fast forward to 1900s ay noong World War II, kung saan po sinakop ng bansang Japan ang buong Pilipinas. At dito po sa Bataan, naganap po ang first line of defense sa Layak, sa Nilalabihan, at ang last line po ng defense ay dito po sa Abuhay.
simbahan na ito mismo, kung saan po tayo nananalangin, kung saan po tayo nagdarasal, nagpipilgrimage, ay dito po ginawa sa loob ng simbahan yung mga pagpatay o pag-torture sa mga sundalo Pilipino at Amerikano. Kasama na po yung mga kababaihan po dito po sa Agulay. Sila po yung tinatawag na comfort women. Dito po sa simbahan na ito, hinalay, pinahirapan, at pinatay po yung mga kababaihan. At kasama na po yung mga sundalo. Pero, nanalo pa rin po ang mga sundalo Pilipino at Amerikano sa huli. Mahaba na po yung mahaba na po yung nilalakbay ng simbahan dahil po sa kanyang pagkakaan. Kaya po parang ang istorya po ng simbahan, laging may giyera, laging may timaan, laging may pagpatay dito po sa ating bayan. Lalo-lalo na po yung simbahan nito. Ngunit sa kapila po ng lahat ng kadiliman na yun, lahat ng pagpatay, ay meron naman po umusbog na magandang istorya o yung tinatawag natin mga liwanag sa dilim. Unahin na po natin yung sinabi po ni Bishop So. Kilala niyo po si Bishop So? Kilala naman po na lahat. Si Bishop So po, ang aming ikatlong obispo na tayo sa Palanga bago po siya matransfer ng Lingayen na Bupan sa Pangasinan. Sinabi niya po sa kanyang installation mass dito po sa diocese na ang Bataan ay lugar ng mga bayani at banal. Pwede niyo po makulitin yun? Bayani at banal. Ang Bataan daw po ay lugar ng mga bayani at banal. Tama po kaya yun. Ikalawang obispo po sa ating kwento ay sa katapuan ni Bishop Jude Sescon Jr. Si Bishop Rufino po. Kilala niyo po siya? Kilala na po ng iba. Sasabihin ko na rin po. Si Bishop Jude po, bago po siya maging ikalawang obispo na tayo sa Palanga, ay siya po yung dating rector at parish priest ng National Shrine and Minor Basilica of Poong Jesus Nazareno sa Quiapo po. At sinabi niya po sa kanyang ordination, nung sa kanyang pasalamat po na ang tunay na mga Diyos ay mga bayan din. Pwede niyo po ulitin? Sa tuwing bibisita po kayo sa aming diocese sa Bataan, naway lagi niyo pong maalala na isa puso na isa isip yung mga salita po sa sinabi ng ating dalawang obispo na ang Bataan daw po ay lugar ng mga bayani at banal. At tayo po mga tao, dapat po meron din tayong pagiging makadiyos at pagiging makabayan. Bakit nga po ba tinawag na bayani at banal ng Bataan? Dito po sa simbahan na ito na isa sa buhay na mapapatunayan po ng simbahan na ito, yung kabayanihan at kabanalan. Unahin po natin yung kabayanihan. Dito po sa simbahan na ito, nagsimula yung unang printing press po ng ating bansa. At sa tulong po ito ng dalawang tao na si Don Tomas Pitpit at si Fray Francisco Blancas de San Jose. Sino po yung dalawang tao na yun? Si Don Tomas Pitpit po, ang ating national hero na tinaguriang the Prince of the Filipino Printers. At isa po siyang tiga-abukay na may lahing Chinese. At si Fray Francisco naman po, isang Dominicano pari na nakdestino po sa abukay, simbahan na ito, nung kasagsagan ng panahon na yun. At sa tulong po nilang dalawa, napasinayaan o na-publish yung mga unang libro ng ating bansa. Yun po yung Doktrina Kristiyana at yung mga libro pinag-aaralan ng Tagalog ng wika Kastila po. At meron po kami replika ng printing press na yun sa may tapat po ng parish office. Kung dito po kayo dalawa sa may inyong kanan. Diyan po yan, sa may tapat po ng parish office. Ikalawa po ay yung kabanalan. Sino po ang ating unang Filipinong santo kung kilala niyo po? Si San Lorenzo Luis po. Si San Lorenzo Luis po ay tiga Manila. Bago po siya pumunta ng Japan, ay dumaan po muna siya dito sa aming simbahan. Nag-stay po muna siya dito ng isang gabi upang manalangin, magdilay, at sunduin po yung mga ilang Dominicano pare upang isama niya sa Nagasaki, Japan. At yung isang Dominicano pare po
po si San Miguel de Ozalaza. Si San Miguel po ay mayroong painting dito po sa aming simbahan, sa may inyo pong bandang likuran, sa may hagdanan po ng kwarto. At nandun din po sa painting kung paano po sila binaril. Ayan po. Kaya po, masasabi po talaga natin na ang Bataan po ay lugar ng mga bayani at banal. Dahil po ito sa kabayanihan ng dalawang tao at kabanalan ng dalawang tao po. Dito po sa bayan ng buhay. At dahil po, matanda na po yung simbahan, 437 years po na po siya, ay yung mga bato po na nakapaligid sa inyo, yung mga pader po na yan, ay nananatiling po siya original from 1600s po, nung tanayo po siya. Pero, 80% na lamang po siya original dahil po sa mga reservations na ginagawa po namin. At iba pang mga renovations tulad ng 2019 ay nagpaayos po kami ng retablo ng simbahan. Pinaganda po namin yung retablo. At noong 2020, natigil yung mga proyekto dahil dumang po yung pandemya. Ngunit noong 2021 naman po, ay nagkaroon po kami ng project kung saan yung fasad po ng simbahan, yung harapan, yung fix ng simbahan po, ay tinanggal po namin yung mga semento upang lumitaw po din yung mga bato po na mula pa po ng 1600s. At noong 2023, sa tulong po ng mga patronage, tulad po ninyo, na nag-donate po simbahan, ay nakapagpalagay po kami ng 3 ceiling fan sa inyo po itaas, sabi po, at ibinabalik po namin ito upang magkaroon po kayo ng convenience o pagkikuwatan sa inyo pong pagdarasal o pagbisita po dito sa aming simbahan. At noong 2024, ang project po namin ay yung sound system po. At last year po, 2025, ay nagkaroon din po ako ng project na kung saan yung harapan po ng momento ay pinarenovate po namin. Yun po ay may parte din po ang pilgrimage po doon. Kaya po nagpapasalamat po kami sa inyo po lahat na bumibisita po sa aming simbahan at tumutulong upang mapanatili po ang kagandahan ng simbahan. At this year po, may project naman po kami. Tulad po ng dome na po ng simbahan ng alta. Dahil po yung dome ay may tagas na po siya, pagbubulan po, nagkakaroon po ng mga tubig po dito po sa alta. At yung auditorium po namin, pinapagawa po namin. Kaya po, puso po kami nanghihingi po sa inyo ng kaunting donasyon. Kung marapati niyo po, maliit o malaki man po ang inyong ibigay, ay tatanggapin po namin ang bumubuo para po ito sa simbahan at para po sa pagpapaganda at pagpaparenovate po ng simbahan. Nawa po sa inyo po pagtulong ay naisama po namin kayo sa aming panalangin po. At maligayang parating po ulit dito po sa parokya ng Santo Domingo de Guzman. Dito po sa aming webcam. Welcome po! Ayon po sa isang pari, nakaulap na ang pari Pilipino sa Bataan. Siya si Padre Mariano Rizalino. Ayon sa Batayo na itayo sa simbahan, ang Santo Cristo upang Luzon ng Balatan, isinilang siya ng October 1864 at binawian ang buhay noong January 12, 1937. Siya ang naging unang pari Pilipino na naglingkod sa parokya ng Balama noong June 18, 19. Kilala sa mabubuting halimbawa, maraming pinag-aralan si Padre Salinas, maraming pinikilala sa kanyang kabutihan, kaya umula sa mga pinto sa hintani ay mababanaaga namin ang kanyang pagsisikap na pangunahan at pamunuan ang parokya mula sa paghamon ng mga Kastilang pari. Mula sa kanya nagtiwala ang mga panunggayuhan sa mga namubo ng mga Pilipino sa seminaryo upang maging pari at kura ng sambayanan ng Diyos. Si
Padre Mariano J. Sarili, unang Pilipinong pura ng Balanga. Noong siya ay mamatay, ang kanyang mga dali ay unang ininigay sa Campo Santo ng Pinhero at ito ay nilipat sa simbahan noong maging buto na ang kanyang mga dali. Ang kanyang mga kamag-anak at pamilya na lingkod sa pari ang nagpapatunay na mga buto ni Padre Sarili ay matatagpuan sa lumang baptisteryo ng simbahan na ngayon ay sa ilalim ng Torre o Campanaryo kasama ang doktor ng unang obispo ng Balanga o Obispo Excelente Ibarra bilang pagkilala sa kanyang karakilaan bilang unang Pilipinong pare ng Bataan at unang Pilipinong pura ng Balanga sa kanya itinangalan ang pinatayo na nais of Columbus na Father Mariano Sarili Hall na matatagpuan sa gilid ng simbahan. Ang mga obispo na lingkod sa Diocese ng Balanga, si Obispo Cesar Nagara Hili, unang obispo na lingkod sa Diocese ng Balanga mula taong 1975 hanggang 1998 na ngayon ay lumao na at nakahinday sa ilalim ng Campanaryo ng Katedral. Ang kasaysayan po ng parokya o simbahan ng Pilar ay kung maliit lang po ang simbahan ng Pilar, ito po ay nakaharap sa silangan at nakatayo sa pinagdaan. At ito po ay kahoy at lipa po lamang ang bubong nito. Ngunit 28, 1898, kasabay ng pagsalakay ng mga revolusyonaryo sa Marbeles, ay sila ay ng revolusyonaryo ang bayan ng Pilar. Ang nasabing simbahan ay sinudo. Ang lahat ay natupo. Ngunit ang mahal na galing ng Pilar ay hindi nasundo. At ito po ay nasaksihan ng buong bayan ng Pilar. At ito po ay tinawag ng isang himala. Sapagkat ito rin po ang panahon kung saan ang kasalukuyang para sa Kristo po noon ay inaresto din ng mga revolusyonaryo. Ngunit sa awa ng Diyos, muli siya nakabalik sa bayan ng Pilar. At sa kanyang pumabalik dito, higit na napamahal sa mga taga-Pilar. Sapagkat ang misa po noon ay Latin. Sa pamamagitan niya, ginagawa mo niya ito sa Tagalog. At ito rin ang dahilan kung bakit ang simbahang bato ngayon ay nakaharap sa kanluran. Sapagkat kung pumasok kayo doon sa may araw at nakatingin kayo sa pinakataas ng Campanaryo, ito yun po ay ginawang watchtower kung saan para makita ang mga kalaban na dumarating na nagmumula doon. At ito rin, kaya kumapansin nyo rin, may mga makonsilya ng OSB, lalo-lalo na sa bandang harapan. Sapagkat ayon din sa kasaysayan, ito ang kanilang ginawang tukuman upang makaakyat, makapunta sa pinakitaas ng Campanaryo. At bukod po sa mga nagaling ng Pilar na aming patrona at ating kanan, na siyang pinagpiliwan namin ng October 12 at itong kapistahan, may isa po po kaming patron. Sa bandang kaliwa, walang ibang hindi ang Apostol Santiago. Sapagkat sinasabing ang dalawang ito ay magkasama, magkapartner sa pagpapanagana ng mabuting balita. Sapagkat ang panahon po na iyon, si Apostol Santiago doon sa Saragossa, Spain, ay talagang parang nawala ng pag-asa. Ipalagana ang mabuting balita. Sapagkat isa man po dito, walang nakikinig sa kanila.
Kaya mga kapatid, ang prayer ay sumisimbolo sa isang panigid. Bibig, bilang masasabing di magkakapatid, hindi pupupo ang isang bagay. Ito ang ating pananampalataya sa Diyos. Anumang hirap, sakit, pagsubok, katulad ni Santiago, na nararanasan din natin minsan parang wala tayong pag-asa. Asahan natin, andyan ang Diyos, kasama ang kanyang ina, ang mahal na Birheng Gabriel. At ang aming parokya po ay nasa 225 taon po ito mula po ito na itinatag noong March 10, 1841. Kaya yung last March 10 po, pinagdiriwan namin ang 225 taon. Sabi ng ibay, katatag sa tulong ng aming patrona, mahal sa Birheng. Muli po, maraming salamat sa inyong pagdalaw sa aming parokya. Mahal na Birheng Gabriel. Naway gabayan po kayo sa inyong paglalakbay ng pamamagitan ng Birheng Gabriel. Salamat. Na isa sa dadalawin ninyo. So, welcome po kayong lahat dito. Isang maiksing history na po ng aming simbahan. Ang aming po mga patron, sila San Pedro at San Pablo, yung dalawang halili po ng aming simbahan. Ang aming pong parokya ay anak po ng simbahan sa Orion, yung San Miguel Arcangel. Kasi 1997 po, napansin po na kurakaro namin doon sa San Miguel Arcangel na dumadami na po ang mga mananampalataya. At para po matugunan yung mga kailangan ng dumaraming mananampalataya, nag-decision po na magtayo ng isa pang parokya. At ito nga po yun. So, year 1999 hanggang 2009, ginagawa po ng aming simbahan. At ang maipagmamalaki po namin dito, naipatayo po ito mula po sa lupang pinagkatayuan nito hanggang dito po sa struktura. Wala po sino mang private na tao o institusyon ang nag-finance po sa amin. Ito po ay bunga ng pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtutulungan ng mga kapitalo, ng mga mananampalataya po dito. Alam po ba ninyo na nabuo po ito sa aling-saling ng fundraising na nagawa namin. Meron po kami yung raffle tickets, yung pinakarapol po namin cellphone, hanggang sa pinatulan din po namin yung panghanap buhay bago inahin. Yun po yung aming pinaka-afford. Tapos aling-saling, meron din po cash, meron po appliances, at iyon po ay sa pagtutulungan po ng mga mananampalataya dito. Nagkaroon din po kami ng sacrificial dinner, yung lugaw na pinakamahal. Nagpipila po kami ng mga kilalang tao din, tapos yung mga generous, sa isang kampong na lugaw, meron po nagbibigay ng 10,000, 50,000, so ayun po. At ito rin po pagkakagawa nito, hindi po rin lahat ng tao gumawa ay pinaglaman. Kasi po, usong-usong sa ating bayan yan. Kapag po sinabi ng kurakaro na magkakailangan natin pagsukay kung magagawa kayo ng ganito, yung mga mananampalataya po, napupunta po dito para tumulong. So, ayan po. Ang mga sako po ng aming parokya, sa kanila po mga lista. Katulad po ng aming patron, San Pedro. Sa ngayon po, ang aming kurakaro, si Monsignor Emilio Rizon Jr., sa loob po ng 25 years, pang-siyam na po siya. Kami nga po pala ay nagdiriwang na
ang taon po ng parokya, pinag-iiwan namin. Pero sa ngayon naman po ay nasa 27th year na po kami. Pero dahil po sa dami ng nakalay ang nagawain, minarapat po ito ay ganapin, ipag-iwan sa loob na 3 taon. So kaya hanggang ngayon, patuloy po yung aming pagtulungan. Ang nakikita po natin dito po sa tabi yung larawan ng banal na anak. Yan po ay dala po ng aming obispo, si Bishop John o si Bishop Rufino Sesson Jr. Doon nagpunta po siya sa Roma, may dala po siyang manarawan, gaya po niya, na pinabindisyonan niya po sa ating Santo Papa. Dahil pag-uwi daw po niya, siguradong hindi niya pasalubong yung mga diocese ng Balanga. So, yun po ang naisip niya. Nagpag-uwi po siya ng larawan, tapos pinapaspasan po niya doon sa ating Santo Papa. Para magdating daw po dito, parang yung Santo Papa natin, Santo Papa na rin ang nag-division sa lahat ng pupuntahan niya. So, itinagala po yan sa mga parokya na po o diocese. So, ayan po. Yun lang po, hindi ko na po makakabaan kasi alam ko maraming na po kayo. So maraming po salamat. Ako po si Ate Nora, ang puro matigista po ng parokya ito. Welcome po kayo lahat. Salamat po. Nila alam ang mga bayan ito, kaya sila ay lumabas para magtanong-tanong. Nagkataon, meron isang patutubo na nagtatanim. Hindi sila magkaintindihan dahil sa lenggwahe. Nakaturo yung Kastila sa lupa. Akala noong patutubo, tinatanong mo ano na sa lupa. Sabi ng patutubo, uod yun. Uod yun. Kaya pala. Kasi nakita yung patutubo, akala nila tinatanong. Kaya sabi niya, uod yun. Kaya yung Kastila, sabi niya, uod yun. Uod yun. Kaya binigyan ng pangalan ay uod yun. Naging uod yun. At mahabang panahon din, yung pangalan ng bayan ito. Uod yun. Pero dumating yung panahon na may mga kabataan nag-aaral ng kalawakan. Nakita nila na ng bayan ito sa tapat ng buo ng pagkulang bituin na ang pangalan ay Orayon. Kaya sabi ng mga kabataan, ang pamit ng mga udyong, balikan natin. Gawin natin Orayon. Naging Orayon. Pero sa pagkagalunin ng panahon, naging Orayon. At ito na yung opisyal sa pamahalaan ng bayan nito. Magpula ko kanina, ang pinag-umating dito ay mga Kastila. Sa pamamagitan, nakasama kayo unang Kastila si Carmano. Sa pamamagitan niya, sa pamumuno, nakawan ng mga tawag na lugar. Doon sila nagirahan sa Kalusan, sa Barangay ng Union. Mula sa Kalusan, inilipat ni Carmano ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Habang dumarami ang kanyang anak, ay malawak naman ang kanyang talinan. Nung mamatay ang asawa ni Carmano, lumipat sila sa Union. Nagkaroon din siya roon ng palupain. Ang namahala ng kanyang mga kaibigan ay si Liliana. Kaya nung siya mamatay, naging pag-aari lahat ng Liliana ang kanyang palupain. Ang Union ay dating sakop ng Panginoon. Sa mga kasaysayang na isulat ng mga Domingo, si Padre Domingo Perez ang nagtatag ng bayan ito. Inabuto na lang niya ang lugar na sinimulan at inaunlad ni Carmano. Nagkaroon ng isang kapilya sa likid ng ilog ng Santo Domingo, hindi ko malalim. Yari sa kabila at awil. Pero dahil sa kalayuan ng Koreo sa Abuhay, nahirapan ang mga kahit sa paraot pa ito upang pagyamanin ang lugar na ito. Dahil doon, pinasya ng may kapatid
1867 na hidalaya ko yun sa Africa. Kaya kami po, naghahanda po kami ng pagdiriwang para sa 306 na taon pagkakataon ng aming ano po, 1667. Kaya 2027, 306 years na po kami. Sa dami ng mananampalataya, natayo ang simbahan ng Orion dito sa Barangay San Vicente. Ito po kinalalagyan natin ngayon. Naging kulang bricks at yero. Pero ang simbahan ay nasira dahil sa Luzon, September 1852. Muling itinatayo ito na Padre Ramon Rodriguez, Padre Andres Capelli, at Padre Pedro Rodriguez. Natapos po ito sa loob ng 2 taon. Tatlong pangkat ang nagpagawa ng simbahan. Unang pangkat ang nagpagawa ng konvento na ang buong gobyerno. Dalawang pangkat ang nagkamitan ng simbahan at ang ikatlong pangkat ang nagtapos ng simbahan na napopunahan ng isang malaking simbolyo. Nagpatayo na isang magandang sakristiya sa Padre Oliada Guerrero at naglagay din ng 2 kampana, isang malaki at isang malaki. Nagpagawa rin siya ng isang napakalaki at napakaluwag na sinigyan turuan ang kaligapan sa konvento. Ginawa niya ang magbol ang altar. Sa gitna ay inurman niya ang Larawan San Miguel sa Virgen de Rosario na kahanay ni Santo Domingo sa kabing kaliwa. May 3, 1893, nasunog po ang simbahan at halos buong bayan ay napinsala. Walang natirang listahan o talaan ang simbahan. Pagkatapos ng sunog, ang naging padre ay si Padre Jose Campo Mayor. Ang Orion, ang bayang sinilangan ni Chief Justice Cayetano Arolinaya. Siya po ay isang nagkaroon siya ng isang kaso na pinagtanggol sa Espanya at naipanalo po naman ngayon at nung dinagay para sa kanya, binigyan siya ng imahe ng Santo Quintero. At yun po ay pinagay niya dito sa simbahan ng Orion. At yun po ay makikita nito doon po sa lupit po. Ano po yun? May papasok po kayo doon. Makikita niyo po doon yung Santo Quintero na galing sa Espanya na binigay kay Tana Arenado. At kung dinagay niya po yun, meron po kami tindahan ng mga religious items. Dito rin po isinilang si Chief Justice Emilio Gamatayo. Dito rin po nanirahan si Francisco Baltasar. Dito po siya nakapag-asawa, dito po siya nagkakaroon ng mga anak, dito po siya namuhay, dito na rin po siya namatay. Ang pangunahin po namin hanap buhay dito ay ang pagtatanim ng palay at ang pangisda. Malapit po kami sa bata, malapit na po kami sa buhay. Ang aming patron ay si San Miguel Arcangel. Sa kwento po ng matatanda, isa po ang pinaniniwalaan. Ayon sa kanila, dahil ang baybayin ng Orion ay naging kanlungan ng mga sasakyang dagat noong panahon ng Albuquerque. Ang mga sasakyan ito ay naglalayag mula sa bansang Mexico patungong Maynila. Sa mga pagkakataong masama ang panahon, sa baybayin ng Orion nagkakanlo ang galion. At bawat galion ay may lunang patron bilang gabay sa paglalakbay. Sa pagkakataon, sa galion ng Kastila ang inabot ng sama ng panahon sa paglalayag. Ang galion ay nasa kagabay ni San Miguel Arcangel. Nagkanto ito sa baybayin ng Orion. Nung may ayos na ang panahon, naghanda ang mga sundalo upang tumuloy sa kanilang destinasyon. Ngunit sa limawang dahilan, biglang sumituloy ang panahon. Ilang beses ang pagtatangkang pag-isan. Subalit ganun lagi ang nangyayari. Kaya nagpasya ang kapitan na iwanan ang imahe ni San Miguel Arcangel dahil sa kanyang palagay ay ayaw umalis ang patron sa lugar.
San Miguel Arcangel. Kami po lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa amin ng aming patrón sa San Miguel Arcangel. Damang-dama po namin ang kanyang pagmamahal, pangangalaga sa amin. Kung sa ibang bayan po, nakakaalala sa mga kalamidad, mga baha, iba-ibang kalamidad, dito po sa Bayan Awanis. Umulan man sa Galina, bumaha sa Galina, pero hindi po kami nakakaranas ng tulad sa ibang bayan. At meron po isang pangyayari na ito'y hindi nalilimutan ng mga katutunan. Noong panahon po, ito'y nangyari noong panahon ng World War II. Ngayon, pag sinabing SONA, alam natin magsasalita yung presidente tungkol sa kanyang ginawa. Pero noon, kapag sinabing SONA, ang mga Hapon, aakyat ng bahay-bahay, magbababa ng mga lalaki para takalin, ang mga babae para lahasan. Sa araw, magsosona sa bayan ng Orion. Kaya gano'n na lang po yung takot ng mga taga-Orion. Maaga nagsara na ng bahay. Sarado bitana, sarado pinto. Pero nagdidiwan sila ng bukas para masilip kung ano yung nangyayari. Sabi po maaga pa po sa bayan nila. Dito po, diretso yan, sa dulo po yung Sentro. Meron po dyan isang barangay na kung tawagin ay wakas. Dahil po ang pinakadito. Wakas. At doon sa barangay na yun, mayroong tulay na kung tawagin ay tulay malapit. Yung mga taga-barangay wakas, tanaw nila yung tulay malapit. At doon sa tulay na yun, natatanan nila makakata, may tatlong bata na naglalaro ng eskrima. Kunwari po mga sundalo sila. Gamit nila espada. Naglalaro sila doon sa tulay. Pinapanood nila at nawili naman sila. Nung maglalapit na hapon, nakita ko nila dumarating yung mga hapon. Nang galing doon sa pagkakaningay, pumasok dito sa bayan ng Panginoon. Takot na ito po yung mga nangyayari. Pero hindi sila, nakasingin pa rin. Nung malapit na yung mga hapon, doon sa tatlong bata sa tulay, biglang nagtakbuhang palayo yung mga hapon. Hindi po nila manatanggal pa. Pinapanood lang po nila. Hintay sila ng hintay, pero hindi na po bumalik yung mga hapon. Patuloy po umalis. At yung mga hapon na yun, may kasama po yung Pinoy na may saklog na bayon. May pundasyon. Hanggang naman, nagahintay sila, hindi na bumalik ng hapon. Umaga, balitang-balita sa buong bayan na kaya hindi nakatuloy yung mga hapon dahil doon sa tulay na kinalalagyan ng mga bata, napakaraming sundalo kasama ng mga bata. Kaya natakot sila, hindi na sila tumingin kasi mas marami yung mga sundalo. Kaya ganun na po yung kanilang kasasalamat. At ang isang po, ang gagawin natin, magpasalamat, mga umaga. At punta sila ng simbahan. Pagpasok nila ng simbahan, nakita nila yung tatlong batang nakatanan nila nasa altar. Si San Miguel, si San Gabriel, at si San Gabriel. Kaya ganun na lang po yung pasalamat ng mga katuloy. Hindi kami pinabayaan na ang kanya pong laro, ang kanya pong kapusahan, dalawa. September 29 at saka 18. At ayon po sa pagtanda, ang gusto ni San Miguel, isang masayang pagdiriwang kapag piyesta. Kaya simula pa lang po ng nobenaryo, meron po yung mga palabas sa plaza. At kapag kaarawan, hindi po bumababa sa 12 banda ng gusto yung aming
Binasbasahan ng pangit ng tubig. Nakakanin ko din sa akin. Binasbasan ko din sa dagat. Awak ko Diyos. Hindi ko nakapasok sa ako ang nangis na nagdunta sa kagaling sa mga. Kaya po yung isang malaking pasasalamat na hindi na sa akin. At kaya rin naman po ang aming pagmamahal kasi hindi na sa pinagagawa na sa aming pangangalaga sa aming buhay. Para sa inyo, ang kanyang paglalakbay ko, sana masasin ko yung maglalaki sa inyong ulihan sa tulong ng Panginoon at sa pagkabay ng mga anghel, lalo na po sa nilagay. Magandang hapon po sa inyo. St. John Paul II, welcome po sa Diocese ng Balanga. Alam ko pong na-welcome na kayo sa iba't ibang simbahan dito sa lalawigan ng Bataan, kaya yun po i-welcome din po namin kayo. Sa ngalan po ng aming pura paroko at rektor na si Father Joseph Repose, maraming salamat po sa inyong pagbisita. Kaunting history naman po tungkol dito sa simbahan. Alam naman po natin, siguro yung iba sa inyo, may kaalaman na rin na dalawang beses po tumapa o pumasya ang ating pamilya sa Bukawang ng Pagping dalawa dito sa Pilipinas. Ang una po ay noong 1985. Noong 1985 po, kasalukuyan pong nandoon ang mga iba't ibang lahing galing po sa Asia. At tinatawag po sila boat people. Kaya po kasi boat people, tumakas po kasi sila sa mga bansang Asia tulad ng Laos, Vietnam, kung saan nagaganap po ang digmaan. Parang ganito po na nangyayari ngayon sa Middle East. So tumakas po sila gamit ang bangka at inampun po sila ng lalawigan ng Bataan sa bayan po ng Morong. Pinasyalan po sila ng ating mga kasamang Papa at makalipas po ang maraming taon, muli na naman pumasyal ang ating mahal na Santo Papa sa Pilipinas taong 1995. At alam ko po ang iba sa atin ay nasaksihan ito sapagkat ito po ay ginanap ng World Youth Day 1995 sa Manila po. Noong pong 2011, nagsimula ang Memorial Shrine sa bayan ng Morong, kung saan nga po doon po nang pumapak ang ating mahal na Santo Papa. Kasalukuyan po noon na ito po ay Bataan Technological Park Incorporated na pag-aari po ng gobyerno. Subalit, kung itatayo na po ang ipagpapatuloy na po Memorial Shrine, bilang paglilitas ng kanonisasyon ng ating mahal na Santo Papa at pagkakalawa, binawi po ito ng gobyerno, hindi po pinayagan. Kaya naman po ang daming obispo ng Diocese ng Balangan na si Bishop Roberto Santos at ngayon po ay Bishop na ng Diocese ng Antipolo ay humanap po ng ibang lugar upang may pagpatuloy ang nag-umpisa debosyon pamamanatag sa ating mahal na Santo Papa. At dito nga po sa Barangay Pulis, bayan ng Hermosa, itinayo po ang kanyang simbahan. At 2018 po sinimula ang paggawa ng simbahan ito. Tuloy-tuloy ito, subalit pa po nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng COVID. Kaya natapos po siya 2021.
William Bong II. Hindi po naging madali ang pag-apply namin. Naka-second attempt po kami nang ito po ay magpapagahan. May mga hinanap po ng mga kausulang dokumento. At sa awa po ng Panginoon, ito po ay napagpahan na January 29, 2023. At ngayon po, amin pong pinapalagalan, patuloy na pinapalagalan ang debosyon sa ating mahal na Santo Papa. Marami po kami tinatay ng mga programa, marami po kami patungkol sa kanya sa pagpapalaganap ng debosyon at pamimingko sa ating mahal na Santo Papa. Marami po kami iniisip na siyang magiging daan pag ito ay mapalaganap pa. Sa inyo pong kanan, ang kanyang pilgrim image. Sa ilalim naman po nito ay ang first class relic o ang blood relic po ng ating mahal na Santo Papa Juan Pablo II. Pagkatapos po nito, sabi nga ni Father, hindi kayo nagmamadali, mari po niyo siyang lapitan. Mari po kayo lumapit sa kanya, magdalay ng panalangin, ibulong ang laman ng ating mga puso, para po lang sa gayon, sa pamamagitan ng ating mahal na Santo Papa na isang powerful intercessor, mailapit pa po niya ito sa paanan ng ating Panginoon. Isama na po namin siguro ang sa ating panalangin ang nagaganap na po ngayong global crisis sapagkat talaga naman po apektado na po tayo dito. At tulad po ng nasabi ko kanina, nabanggit ko, may mga programa po kami at proyekto upang nang sa ganun maging tuloy-tuloy po ang aming pagpapalaganap sa pamamalaka o debosyon namin sa mahal na Santo Papa. Kaya naman po may mga project kami na ginagawa o iniisip at ito po ay aming maisasakatuparan sa tulong po ng mga mananampalataya at mga busy na namin katulad ninyo. Kung napansin po ninyo kanina, sa pasok niyo may mga inaabot po na sobre ang ating readers and collectors. Ito po sana ay pagkatok namin sa inyong puso na sa anumang halagang inyong maibibigay na pag pinagsama-sama po ay maaaring makaliko po ng sapat na halaga para mabili po namin yung sinasabi namin project. Ano po ba ito kung may magtatanong? Ito po ay sound generator. May nakaantay po kung inyo po muling itatanong. Kaya lang po, hindi po ganun kalawak o kalaki ng coverage niya. Sana po, yung mabili namin, makakatiyak na hindi po makaantala ang tuloy-tuloy namin mga programa para sa ating mga Santo Papa Juan Pablo II. Ngayon pa lamang po, tanggapin na ninyo ang aming pusong pasasalamat sa inyong pong tulong. Muli po, alam ang halagang inyong ipagkakalo ay buong puso namin ipagpapasalamat. Sa inyo po nawang pag-uwi, kung paano po kayong dinala ito sa lalawigan ng Bataan ng pigtas, ganun ginawa po sa pag-uwi ninyo sa kanya-kanya ninyong tahanan. Sa ngalan po ng BBC at lingkod ng gagawa o sambayanan ng National Shrine and Parish of St. John Paul II, maraming salamat po. Father, maraming salamat po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, may God, our hope and our strength, fill you with peace and with joy in the Holy Spirit. Glory to God now and forever. Our pilgrimage has been a privileged period of grace given us by God. We who have come in trust that the holy place are moved with a new resolve to be renewed in heart. The sanctuaries that we have visited are a sign of that house, not built with hands, namely the body of Christ, in which we are the living stones built upon Christ, the cornerstone. As we return home, let us live up to the vocation that God has given us, to be a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people God claims for His own, so that we may everywhere proclaim the goodness of Him who called us from darkness into His marvelous light.
and contributed to the Lord wholeheartedly. King David also rejoiced greatly. Then David blessed the Lord in the presence of the whole assembly, praying in these words. Blessed may you be, O Lord, God of Israel, our Father, from eternity to eternity. Yours, O Lord, are grandeur and power, majesty, splendor, and glory. For all in heaven and on earth is yours. Yours, O Lord, is the sovereignty. You are exalted as head over all. Riches and honor are from you, and you have dominion over all. In your right hand are power and might. It is yours to give grandeur and strength to all. Therefore, our God, we give you thanks, and we praise the majesty of your name. But who am I, and who are my people, that we should have the means to contribute so freely? For everything is from you, and we only give you what we have received from you. For we stand before you as aliens. We are only your guests, like all our fathers. Our life on earth is like a shadow that does not abide. O Lord our God, all in this wealth that we have brought together to build you a house in honor of your holy name comes from you, and is entirely yours. I know, O my God, that you put hearts to the test, that you take pleasure in uprightness. With a sincere heart, I have really been given all these things. And now with joy, I have seen your people here present, also giving to you generously. O Lord God of our fathers, Abraham, Isaac, and Israel, keep such thoughts in the hearts and minds of your people forever, and direct your thoughts toward you. The word of the Lord. Praise of the Lord. Of his
The Lord of heaven willed that in Christ humanity, the fullness of divinity should dwell as in its temple. Let us pray to Thee, saying, Look down from heaven, O Lord, and bless your people. Look down from heaven, O Lord, and bless your people. Father, holy in the Passover Exodus, you configured the blessed robe of your people towards salvation. Grant that all the paths we follow, we may remain loyal to be faithful to you. We pray. Look down from heaven, O Lord, and bless your people. You set your church in this world as a sanctuary from which the true light will shine for all to see. Grant that many people will enter the sanctuary and walk in your ways. We pray. Look down from heaven, O Lord, and bless your people. You have told us that we have no lasting city. Grant that we may always seek the city that is to come. We pray. Look down from heaven, O Lord, and bless your people. You teach all the people to perceive the signs of your presence along all the pathways of life. Grant that, like the disciples of Emmaus, we may come to recognize Christ as the companion of our journey and know Him, the breaking of the bread. We pray. Look down from heaven, O Lord, and bless your people. Gathering all our prayers and praises into one, now let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Blessed are you, O God, Father of our Lord Jesus Christ. From all races of the earth, you have chosen a people dedicated to you, eager to do what is right. Your grace has moved the hearts of these, your friends, to love you more deeply and to serve you more generously. We ask you to bless them so that they may tell of your wonderful deeds and give proof of them in their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, sa ngalan po ng Parish Pastoral Council sa pamumuno po ni Sister Lenny Roque, at din ng Parish Finance Council sa pamumuno ni Brother Peter Taculoy. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pong lahat, sa inyong pong pakikiisa sa ating pong Dasalakbay 2026. At salamat sa Diyos dahil ang ating bagong karanasan ito, ang ating iuuwi sa ating parokya ng St. Francis Church. Lalo tigil ngayon tayo ay nagdiriwang ng Special Jubilee of St. Francis sa pagdiriwang natin ng Opus Centenary ng Transitus ni St. Francis. At ito'y dineklara ni Pope Leo XIV. Nawa ang plenary indulgence na tinanggap natin ngayong araw na ito ay ating po may sa buhay at ay bahagi din sa pamagitan ng pagtuturo sa aral ni San Francisco ng Assisi. At nawa ang ating pong dasalakbay na ito ay magdala rin sa atin ng patuloy na sa diwa ng Synodal Church sapagkat tayo po ay patuloy na naglalakbay. At kaya nga sana po itong ginawa natin sama-samang paglalakbay, sama-samang pagdarasal, at sama-samang pagninilay ay magbunga sa ating pong parokya, sa ating pamilya at sa bawat isa bilang mga tagasunod ni Kristo.
Kristo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Again din po sa mga naglingkod sa ating pong pagsasaayos ng nasalakbay na ito. Hindi ko na po isa-isahin lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsaayos, sa lahat ng mawin na nagsaayos ng ating mga bases, again din sa ating pong may mga guest po tayo sa iba't ibang mga parokya dito. Maraming salamat po at napili niyo po sumama sa parokya dito ng St. Francis Church. So, makita-kita po tayo sa parokya sa mga susunod na mga formation programs po natin. So, magpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. May God, the Lord of heaven and earth, who so graciously has accompanied us on this pilgrimage, continue to keep us under His protection. Amen. May God, who gathered all His scattered children in Christ Jesus, grant that we will be of one heart and one mind in Christ. Amen. May God, whose goodness inspiring us all that we desire and achieve, strengthen our devotion by His blessing. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit descend upon you and remain with you always. Amen. Prayer to St. Francis for peace by Pope Leo XIV. All together, St. Francis, our brother, you 800 years ago went to meet Sister Death as a man of peace. Intercede for us before the Lord. You recognize true peace in the crucifix of San Damiano. Teach us to seek in Him the source of all reconciliation that breaks down every wall. You who unarmed cross the lines of war and misunderstanding. Give us the courage to build bridges where the world raises up boundaries. In this time afflicted by conflict and division, intercede for us so that we may become peacemakers, unarmed and disarming witnesses of the peace that comes from Christ. Amen. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint John Paul II, Pray for us. If you like my video, please click the like button, comment, and share. And if you are new to my channel, please subscribe and hit the bell button to be updated. Thank you for watching Jenny's Ordinary Stories. See you on my next vlog. Don't forget to smile always. God bless us all.